Ayan po at unti-unti na pong nagtatagumpay itong si Marlica sa kanyang ipinaglalaban. Bakit ko nasabi? Ito po ang ito po yung mga nasagap nating mga balita. Kung inyo pong natatandaan ay nasabi ko na napakarami kong pinatapos ng mga pulis diyan at maging diyan sa sundalo na kung saan ay active sila ngayon. Okay? Yan yung mga pinag-aaral natin. Pero ang tinatanong ko nga sila ay talaga naman daw palang kung ito, talagang palang dyan pa, halos lahat pala sila. Halos lahat nila nakatutok daw pala kay Maharlika. At ang isa nga dyan ay yung nag-aantay lang pala ng tamang panahon. At ayaw ko pong dito na magpauna. At pero ang masasabi ko lamang po ay talagang iniinda raw pala ng mga maging politiko at maging itong administration ito, lalo na yung mga sinagasaan ni Maharlika ng mga kawatan ng mga opisyal ng gobyerno. At diyan pala sila talaga nakatutok. At marami pala yung mga pulis at sundalo na nagbibigay ng information dito kay Maharlika. So anong ibig sabihin yan? Ang ibig lamang pong sabihin yan ay talagang nasusukan na rin sila dito sa pamamahala nitong bangag na ito. Bagay, ano ba naman ang maaasahan talaga natin kung ang namamahala at namumuno sa atin ay isang bangag, ay wala tayong maasahan talaga. At anyway, siya nga po pala, bago ko makalimutan, ay bago po ako humarap sa camera, ay may na-receive din po akong chat na nagsasabing dalawa daw pong congressman ang dinala sa hospital. At huwag ko munang pangalanan ito dahil hindi pa naman kumpirmado at baka ito ay makuryente tayo. Pero ayon doon po sa nagbigay sa akin ng information, dalawang congressman daw po ang dinala sa hospital dahil hindi na raw po nakakakain. At halos ultimo daw tubig, halos hindi na nila malunok. Hindi na po ako hindi na po ako nagtataka diyan. Siguro ay ko na yan. Basta wala na po akong sasabihin doon. Basta yun lang po, ibinalita ko lang po. At siguro sa mga bukas or sa mga darating na araw ay bo-broadcast din po yan. At dahil nga sa sinasabi nga na ultimong isang lagok lang daw ng tubig, hindi na nakakalagok ng tubig at lalo na't hindi na nakakakain. So, wala na po akong pwedeng idugtong pa dyan. Siguro po yan ay parusa na ng ating Panginoon dyan sa mga animal na yan. At yung pong congressman na yan, yung dalawang congressman na yan, yan po yung pusakal na kawatan. So, sabi ko nga, hindi ko muna babalita rito kung sino yan. Anyway, yun nga po nakuha nating information dito sa ating mga kapulisan na marami ang nagbibigay ng information dito kay Maharlika ng mga pulis at sundalo, kaya pala ganun na lang ka-credible magbalita itong si Maharlika dahil nga po ay talaga namang kapanipaniwala at mayroong siyang ipinapakitang resibo kumbaga o katibayan. So antayin na lang po natin yung sinasabi po ng nag-chat sa akin na nag-aantay na lang daw po sila ng tamang panahon. Hindi ko po alam kung ano pong ibig sabihin nila, basta yung tamang panahon ang inaantay nila. So, ayan. At bago po tayo magpatuloy, siyempre, ay gusto ko lamang pong batiin itong aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ganon din po kayo, maiiwas din po kayo rito sa mga politikong mga kawatan. Ayan po at
So tuloy-tuloy na po tayo at yun na nga po. At balikan ko lamang po ito si Mike Abe dahil hindi po hindi po natatapos yung kanyang sinabi ko naman po hanggat tinatapit niya itong si President Duterte, si Pastor Kibuloy at saka si Maharlika, hindi ko rin po titigilan ito. Ito pa rin po ang topic ko. Dahil po ang sinasabi niya ay kung ano-ano pa na mga si Kibuloy daw ay duwag, si Kibuloy daw ay nagdadrama. Ayan. So, panin natin yan. Isa-isahin natin yan. Kung ito po pala ang natandaan ko dito sa ilong na ito, kaya pala ito nag-walk out dati. Dahil po, di ba ang sinasabi niya, I know my job. Yung sinasabi niya. Kasi yun pala ay pinapakiusapan pala yan ni Pastor Kibuloy dati na i-build up itong si Bongbong Marcos. Ayan makinig mabuti i-build up. Yun pala ang instruction ni Pastor Kibuloy. Ibig sabihin, pabanguhin, pagwapuhin kahit hindi naman gwapo, mukhang kuhol nga di ba? Basta ganon. So ngayon, yan yung total yan hindi niya gusto yan nitong si Abe, itong si Marcos, hindi niya gusto. Kaya parang mayroon yatang brinodcast yan na pasinita ni brinodcast yan na laban kay Marcos. Tapos sinita ni Pastor Kibuloy yan. Natandaan ko pala, ngayon ko lang naalala, kaya ngayon ko po i-discuss sa inyo. So, yun po yun ayaw daw niya yung dinidiktahan siya at alam daw niya yung kanyang ginagawa sa 25 years na kanyang trabaho, yung pagiging broadcaster at reporter, police reporter at kung ano-ano pang reporter niya at 25 years na raw niyang experience yan. So, ayaw daw niya yung dinidiktahan. Kasi yun nga po pala, ayaw niyang kay Bangag Kaya nga po, ang in-instructionan ni Kwan yan, in-instructionan ni kay Pastor Kibuloy na i-build up mo si Marcos na yan, ayun, nag-walk out. So, tapos ngayon, ayan na. Iba na ngayon ang ihip ng amin. Aba, pag makapag-build up ito kay Marcos ngayon, wagas. Imaginin mo, sasabihin pa niya na ito raw si Pangulong Marcos ay gwapo. Ito raw si Pangulong Marcos ay hindi bangag. Ito raw si Marcos ay talaga namang hindi raw matatawaran ng kanyang pagkatalino. At lalong higit daw, hindi raw nagpapadikta sa kanyang asawa. Grabe talaga, no? Anong laki talaga na nagagawa ng Raptor at saka condominium, Tapos, grabe. Kung mayroon daw pinakagwapo sa Pilipinas, ay walang iba raw kundi ito si President Marcos. Yan ang sinasabi ngayon ni Mike Abe. Talagang pasensya na po pala dun sa kwan at may nag-react po kasi na subscribers natin na grabe naman daw ako makapaglait doon sa ilong ni Abe na kung saan siya rin daw na subscriber ko ay malaki rin daw yung ilong. Hindi po kayo kasali doon, kayo naman masyado naman kayo matampuhin. Hindi po yon. Pagka-subscribers ko, kahit pa yung ilong mo sumayad na doon sa kabilang balikat mo, matangos pa rin ang tingin ko sa inyo. Kasi subscribers ko Kaya hindi po kayo ang tinitira ko, hindi rin po kayo iniinsulto ko. Ito lamang pong tumitira kay Pastor Kibuloy, tumitira kay President Duterte, tumitira kay Maharlika, yun po ang tinitira ko at yun po ang napupuna ko ang ilong. Which is ito nga pong si Mike Abe. Ayan. Hindi po kayo kasali. Siyempre, subscriber ko kayo Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kahit palumawit hanggang lupa yung magkabilang side ng ilong ninyo, ang tingin ko pa rin po yan matangos. Huwag po kayo magtatampo sa akin. Okay. Peace tayo peace. Paano ba yung peace? Ganyan ba? O ganyan? Hindi ko alam Huwag po kayo magtatampo, At tuloy lang po yung imbitahan nyo na rin po yung inyong mga kamag-anak,
Mga kaibigan, na mag-subscribe po sa Birana Live Studio TV. Ito na pong channel natin. At ganun din po yung second channel natin na June Birana Vlogs. Ayan po, mag-subscribe po sila dyan. Maging yung mga alaga ninyong aso. Sabihan nyo rin po mag-subscribe dahil tiyak, pagka pati yung mga aso at mga pusa ninyo mag-subscribe dito sa channel ko, susurtihin din sila dahil pag nagawi ako dyan sa inyo, bibilhan ko sila ng tigitigisang sakong dugpod. Ayan. Kaya, pero itong kay Mike Abby, huwag nyo i-subscribe yan. Dahil ano mapapala nyo dyan. Baka mamaya mahawa pa kayo sa kalakihan ng ilong yan. Ayan. Imagine mo, sasabihin akong, kung mayroon man daw mga gwapong tao rito sa Pilipinas, wala na raw tatalo kay President Bongbong. Grabe Ay, Diyos mio. Ano ba yan? Pero talagang believe na ako rito talaga kay Maharlika. Grabe. Yung mga nakukuha niyang mga suporta, yung mga nakukuha niyang kanya-kanya ng volunteer na magbibigay ng mga kung ano po yung mga nangyayari dito na nakikita. Mismong gobyerno po. Mismong nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya daw pala parang itong si Butod daw ngayon ay parang kahit na hindi nakainom ito, parang lasing. Natataranta. Lalo na raw yung pagka nalasing daw talaga yan. Grabe, hindi raw naaawat yan. Di ba yung isang vlog ko dati na natagpo na lang palutang-lutang yung dyan sa Pasig River kasi nga hindi umilalim yan kasi nga ang nagsalba sa kanya yung kanyang butod. Di ba? Ay sa Kalasingan tumalon daw yun sa Ilog Pasig eh. Pero hindi siya na-disgrasya kasi isa laki nga naman ng butod niya, lutang siya. Kaya sabi ko nga rito, yung mga malalaki ang butod, yung mga malalaki dyan ang malalaking butod yan, huwag kayong malungkot. Dahil yan pala magsasalba sa inyo sa tiyak na kamatayan pag kayo ay nalunod. Hindi kayo malulunod, ilulutang lang kayo yan, butod nga eh. Ay ano na ba palang hindi binabalita ng mainstream media itong senador na isinugod doon dyan sa St. Luke's Bakit kaya? Ano na bang balita doon? Mag-comment nga po kayo kung ano na pang balita doon dahil wala na rin akong balita. Siguro saan kaya St. Luke's at dadalawin ko? At kung saan nga ba? Actually po, yung dati na dinalaw ko yung isang bugok, marami pong nagkukuhan. Marami pong nagsasabi na hindi talaga sila magbibigay ng information dyan dahil yung confidential yan. At wala din daw magbibigay sa akin ng information. Di ba, sabi ko dati na pumunta ako dyan sa St. Luke's at tiningnan ko nga. Yun yung mga comment dyan na nababasa ko na nag-aksaya lang daw ako ng oras at tiyak naman daw na hindi magbibigay ang hospital sa akin. Alam ko po yun. Kaya kayo naman pala, nagre-react kayo. Hindi nyo pala naman alam. Alam nga i-broadcast ko pa rito kung bakit ako pumunta ron na. Alam ko po yun. Walang magbibigay talaga. Pupunta ako daw, ordinaryong tao ako. Para alamin ko na nandito ba nakakonfirm si Bakulao. Di ba? Hindi magbibigay. Kaya, huwag na kayong maggagaling-galingan. Sinasabi ko nga po sa inyo, di ba? Huwag na kayong maggagaling-galingan na magko-comment dyan na loko-loko daw ako, na pumunta daw ako sa St. Luke's, ay hindi talaga yan ginagawa ng mga hospital na mag-reveal ng kanilang mga pasyente. Confidential yan. Yun. Alam ko po yun. Ikaw, ngayon. Bakit ko nasabi yun? Nandyan po yung doktor po ng St. Luke's, yung pinatapos ko. Nandyan po.
Ayaw naman pala. Ayaw ko na pong magbanggit dito kung sino pong doktor yan, yung pinatapos ko na doktor na yan. Oh. Kaya, wag na kayong kung ba, isip-isipin nyo nga. Loko-loko nga ako kung pupunta nga lang talaga ako doon na wala akong contact doon o wala akong kakilala doon o wala akong kwan doon. Basta na lang pupunta ako doon. O dito ba sasabihin ko doon sa gwardiya o di kayo doon sa mga nurse doon na dito ba naka-confine si Baculaw? Wala na magbibigay sa akin. Sino ba ako? Tatanungin pa ako. Diimbestigahan pa ako. Kayo naman pala. Wag na kayong, sabi ko nga pa nag-comment kayo, isip-isipin nyo muna kung sino yung kinokomment nyo, kung sino yung nagsasalita, di ba? Dahil marami kayong hindi alam sa akin. Marami kayong kwan dyan. Hindi nyo napapansin? Hindi nyo kasi pinapanood yung mga ibang video ko dyan eh. Na hanggang ngayon, 300 na pinapaaral kong elementary, 300 sa high school, 300 sa college. Yan po yan. Kaya yung sinasabi ko, di ba? Karami kong mga pulis na pinatapos. May mga sinuportahan ako na ngayon ay mga sundalo na, mga pulis na. Ayun naman pala. Hindi lang po yan. Marami pa rin narsa akong pinatapos. Kaya, bumirada ka, akala mo naman, Mario Joseph, huwag ganun. Kung si Mike Abe, ang nagsalita niya sa inyo na sabihin na pumunta siya doon sa hospital at titingnan niya at aalamin niya kung doon naka-confine si Baculaw at tinanggihan siya ng mga nurse doon, yung sabihin ninyo doon sa kay Mike Abe na hindi magbibigay ang hospital ng information at confidential yan. Doon nyo sabihin. Pero ako huwag nyo sabihin na ganun. Okay? So, ayaw ko na lang magkon dito. Dahil nag-warning na si Maharlika na lahat ng mga kakalaban dyan ay gogorgorin yung either gigipitin yung may mga business. Kaya ayaw ko magsalita dito. Pero sa totoo lang, noon pa yan, kahit na sino ang presidente yan, talagang maingat ako. Kaya walang makakalocate ng mga businesses ko. Hindi ako bobo. Kasi nga, alam ko na eh. Di lalo na ngayon. Kaya gano'n na lang kalakas ang loob ko dahil wala silang malulukit sa akin. Bakit? Ayaw na mag-isip kung bakit. Kung pwede ko nga yung ginawa ko nga kay General Bantag na kahit na sasalubong na niya yung mga naghanap sa kanya, hindi pa rin nila nakikita eh. Ganon din dito kay Pastor Kimbulon. Ngayon, ano ang ginagawa ko rito sa mga business ko? Ganon din ba ang ginawa ko? Hindi po, iba. Natural, ipapangalan ko yan doon sa mga katiwala ko. Hindi ako naka-front. Yan nga, sinabi na ni Maharlika na pakaingat daw yung hindi po nga pabor dito kay Buto dahil gigipitin daw. Sige na. At isa pa, yung sabi ko na St. Luke's na yan, alamin nyo nga kung sino ako dyan sa St. Luke's. Dito sa luma alamin nyo. Okay? Kayo naman pala. Yun ang sinasabi ko sa inyo. At alamin nyo rin, kung sino ako, diyan sa tagagawa, pinakamalaking pagawaan ng gamot dito sa Pilipinas. Malaking pagawaan ng mga medicine. At wala kayong nakikita dyan sa Mercury Drugs kung hindi yan mga produkto ng malaking manufacturer ng mga gamot dito sa Pilipinas. Tanungin nyo doon kung sino ako.
At makikita nyo, mababasa nyo doon kung sino ako. Yun lang yun. Pero bakit ko sasabihin? Kaya, Kwan. Anyway, talaga namang sa totoo lang yung tuloy-tuloy na araw-araw na binobroadcast ni Maharlika, totoo po lahat yun. Hindi po yung kabaliktarin pa rito sa sinasabi ni Gadon at ni Mike Abby na mga fake daw yon at sinasabi nga na pinagawa lang sa rekto. Oh, di ba? Yun po yun. Bukod tangi na itong si Gadon na bobo at itong si Mike na gago ang nagsasabi nun. Dati, sukang-suka ka dyan kay Marcos, di ba? Kaya ka nga nag-walkout, di ba? Dahil ayaw mong diktahan ka ni Pastor Kibuloy noon dahil ang order ni Pastor Kibuloy ay i-build up, pabanguhin, pagwapuhin, kahit hindi naman gwapo. Mukhang kohol, di ba? Sus! Ngayon, inihimod mo na ang tumbong ng yawa na yan. Maging ikaw Gadon, pareho kayo. Para kayong linta. Daig nyo pang linta kung makasipsip. Hindi na sipsip yung ginagawa nyo, higop na. Kaya sa kahihigop ninyo, ang naging epekto, yan lumapad ng lumapad yung ilong ninyo. Kasi pag humigop kang ganyan, sasabay ang paglapad yan, ay exercise, hanggang sa lalapad na lang yan, saka tatapik mo kay Pastor Kibuloy at saka kay President Duterte. Ayan. Kaya para nang tinapakan ng kalabaw, iyang ilong ninyong dalawa ni Gadon. Again, doon pa sa subscriber ko na nag-message sa akin. Wag kang masyadong ikaw naman. Bakit ko naman i-insultuhin yung subscriber ko? Ay, subscriber nga kita. Ito lang si Gadon lang at saka itong si Abby. Yun lang yun. Hindi ka kasali. Ikaw talaga. Sabi ko naman sa iyo kahit pa gapusti ng meral ko yung ilong mo, hindi ko sasabihin na gapusti ka ng meral ko ang kalaki yung ilong mo. Sasabihin ko pa rin maliit. Ayan, at siya nga po pala doon sa nagsabi, may nag-comment din po dyan na talagang effective nga daw po pala yung tinuro ko na yung tubig ng saging. Ayan. At salamat naman po at nakatulong po sa inyo. At ganoon din daw po yung sabi ko nga, nabanggit ko na po dyan yung sili at saka kalamansi na yun. At nakatulong din daw talaga. At parang pakiramdam nga daw niya, nahawaan siya ng kurtosis. Ayan, pag-uwi niya ng bahay, uminom daw po siya. At yun, bigla lang din po niyang naramdaman na on the spot na wala yung kanyang ubo-ubo yung pangangati ng kanyang lalamunan. So, salamat naman po at may nakaka-appreciate doon sa mga itinuro ko. At ito na lang si Mike Abby na lang ang hindi maka-appreciate doon sa ginawa ni Pastor Kibuloy na pinalamon niya ng 15 years. Ayan ngayon, gustong-gusto pa niya na makulong si Pastor Kibuloy at nag-iinarte na lang daw. See? At basta po, yun po ang dahilan kung bakit lahat ng video ni Maharlika ay nire-upload ko dito sa channel natin para sa ganon, yung mga hindi nakapanood din kay Maharlika ay mapanood po dito sa channel ko. Kaya yan po ang rason kung bakit nire-upload ko yung mga videos niya. Dahil alam ko naman po na talagang credible at talaga namang may basihan
at mayroong ebidensya yung kanyang mga binobroadcast. So, yun nga po lang po ang nakakalungkot at hindi man lang nang iniimbestigahan ng Senado at saka Kongreso yung mga ibinulgar niya, kagaya na lang ng pag-smuggler na Michael Manayan na kasama itong si Butod at itong si Sayarot na ito na nag-export ng shabu sa Australia ay hindi man lang naimbestigahan. At naimbestigahan nga itong si Mel Robles, malas lang at nataon pa rito kay Tulfo yung pag-iimbestiga. Pero speaking of Tulfo konting-konti na lang daw, papatulan na ng mga militar itong si Tulfo na ito, itong Tulfo na ito. Maging yung si Erwin at saka itong si Rapi Tulfo. Konting-konti lang, papatulan na raw nila yan. Masyadong mayabang. Tingnan mo, ginagamit o hindi man ginagamit, sumusweldo sa gobyerno, pira natin ang nagpapasweldo dito kay Rapi Tulfo na ito, hindi naman nagtatrabaho, kundi ang ginagawa niyan, nagpapabida lang. Bakit ko sinabing hindi nagtatrabaho? Ganyan Lunes, Martes, Miyerkules. Okay? Miyerkules. Diyan lang siya papasok sa Senado. Yung Huwebes, Biyernes, nandun niya sa papasok sa kanyang programa sa RTIA. Pero, buo ang sweldo niyan, tayo ang nagpapasahod niyan. Corruption din po yan. Betrayal of public trust. Yan po yan. Pero hindi ko niyan itong Senate President na ito, na isang gonggong, hindi man lang niya masita. Tingnan mo itong mga politikong ito. Talagang, ito, maliwanag, dyan lang maliwanag na napangangawat na yan. Maliwanag na nanakaw na yan sa pira ng bayan. Imaginin mo, papasok ka lang ng 3 araw. Buo ang sweldo mo. Tapos magpo-programa ka doon sa programa mo na puro kabulastugan. Puro pagpapahiya. Ang dami ng kanya, ang dami ng pikang-pika diyan kay Rapi Tulfo na yan. So, konti na lang daw. Naalala nyo yung kung paano niya hiniya si General Carlito Galvez? Saka yung mga ngayon, mga pulis. May papatol at papatula dyan. Maniwala kayo sa akin. Kaya itong mga Tulfo na ito, sa totoo lang ito, kaya yabang lang magsalita yan Pero parating nyo itong video ko, hinahamon ko kanyan. Ang yabang Diyan kami magbakbakan sa Luneta. Iparating nyo ito. Diyan kami magbakbakan sa Luneta. Na magkaalaman. O, sabihin nyo rin, tanungin nyo na rin kay Chief Persida Acosta. Yung chief ng ano ito? Yung Pau Lawyer. Chief yan. Tanungin nyo na rin po kay Chief Persida Acosta kung pwede niya kaming mabigyan ng kasunduan since na chief siya ng Pau. Sige nga po. Hindi ako hindi ako gagamit ng kung ano. Kahit na sinong Tulfo yan, kasi ang yabang papatusin ko. Hindi ako gagamit bahala siya kung anong baril ang gagamitin niya sa akin. Gagawa ng kasunduan diyan sa Chief Persida Acosta. Para matauhan lang itong gonggong na ito, kayabang-yabang. Pinapatos ko yung mga ganyang mayabang, pinapatos ko yung mga ganyang kawatan. Sa mga kawatan at mga yabang, sa akin, ako ang patusin ninyo na magkaalaman tayo. Buwa ka ng ina nyo. Buisit ka. Yung Erwin Tulfo na yun, sip-sip na rin kay Kunyan, higop na rin kay Romualdez yan. Imaginin mo,
sasabihin na wala daw pinag-uusapan ng mga ako na yan. Siya pa ang nagdidepende rito kay Romualdez na, ay nako. Bulihin nyo nga po ng bulihin yan. Ipaabot nyo na ito kay Pauchip Persida Acosta para magawan kami ng kasulatan, kasunduan. At dodorogin ko itong mga kawatan na ito. Mga kawatan na, mga mayayabang pa. Utang ina. Ang yabang-yabang nung unang imbestiga kay Robles na akala mo kung sinong ang Superman. Pangalawa, sige ha, sa susunod, huwag nyo nang gagawin ito kasi napapagbintangan kayong may anomalya sa PCSO. Di ba? Pero nung unang hearing yan, akala mo, nagsabi sa kay Robles, mga kon kayo, mga scammer kayo, mga lahat yan, anak mo ang nananalo. Tutang ina ka, pangalawang hearing, wala na. Dahil, hindi naman kaya yung sabi-sabi. Diyan ang mga, yung mga, tawag dito, yung lumutang na di umano ay na-backdoor ka. Na magkano? 2 billion. 2 billion ba? 1 billion? Basta, 2 billion yata yun. Kay Coco, yun ang tanda ko, 400 million. Grabe ang kapal ng mukha nyo. Sabi ko nga rito, para unti-unti, bulihin nyo na para may papatos na sa hamon ko. Lahat ng mga kawatan dyan. Para mabawasan na yung mga kawatan. At titiyakin ko naman na sinasabi ko lagi. Ang laging binibigay kong time limit, 10 seconds lang. Kapag hindi ko nadurog ang ulo o hindi na lagutan ng hininga ang kalabang ko, talo ako. Maraming salamat po.